Anong mga ideya ang madalas na pumapasok sa iyong isipan kapag naririnig mo ang salitang investment? Posibleng naaalala mo ang scene sa pelikulang Wolf of Wall Street na kung saan ang daming tao na may hawak na telepono at may kinukumbinsi sa kabilang linya. O yung mga pangyayari sa TV show na Shark Tank na merong nagpapaliwanag sa kanilang produkto at nag-aalok sa mga sharks na mag-invest sa kanilang negosyo. At posible ring ang naiisip mo ay yung mga taong palaging nakaharap sa computer monitor na merong makulay na graph at binabantayan ang bawat galaw ng araw. Kapag ganito ang akala mo sa salitang investing, tama naman ang mga ito. Pero paniguradong maiisip mo rin na komplikado pala ang mag-invest. Idagdag mo pa ang madalas na opinyon ng mga tao sa ating paligid na kailangan mo ng malaking kapital sa pag-i-invest o pangmayaman lang ito. At dahil sa mga ideyang ito, marami sa ating mga kababayan ang naiimpluwensyahan na hindi na lang mag-invest. Ayon sa ibinahaging report ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2019, 75% ng mga mamamayang Pilipino o 3 sa bawat 4 na Pinoy ay walang ipon at investment. Kailangan mong maintindihan na hindi lahat ng investment ay komplikado at hindi mo rin kailangan ng malaking halaga para magsimula. Kahit 10,000 pesos lang ang hawak mo ngayon, sapat na yan para simulang pasukin ang pag-i-invest. Ang kagandahan sa 10,000 pesos ay hindi siya masyadong malaki na halaga at hindi rin siya ganun kaliit. Kumbaga sakto lang, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Ang 10,000 pesos ay parang unang hakbang ng isang mahabang paglalakbay. Ang goal mo dapat sa desisyong ito ay hindi para yumaman agad, kundi para matutunan ang mga mahahalagang aral sa pag-i-invest at para magkaroon ng disiplina sa pag-handle ng pera. Tandaan mo na ang pinakamahalagang hakbang sa iyong pagyaman ay hindi ang laki ng pera na meron ka, kundi ang iyong desisyon na magsimula. Sa kahit anong bagay, sa pag-iipon man yan, pag-i-invest, pag-i-exercise o pagbabago ng ating diet, ang pinakamahirap na parte ay ang magsimula. Pero kapag nilakasan mo ang iyong loob na simulan ng isang bagay, mas madali na lang sundin ang mga susunod na step hanggang sa magbibuild ito ng momentum at sa maging habit mo na ito. Kaya naman sa video natin ngayon, sasagutin natin ang 3 tanong na paano magsimulang mag-invest gamit ang 10,000 pesos. Bakit mahalagang magsimula kahit maliit ang halaga? At ano ang dapat mong matutunan habang nag-i-invest? Siguraduhing mapanood mo ang buong video at maghanda ka na rin ng papel at panulat para malista mo ang mga mahahalagang aral. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel at gusto mo ang mga ganitong uri ng content, mag-subscribe ka na at gawin mo na rin itong parte ng iyong investment. Part 1. Saan magandang i-invest ang 10,000 pesos? Kung nagsisimula ka pa lang, ang una at pinakamagandang choice mo ay mag-invest sa mga low-risk investments tulad ng Pag-ibig MP2 at digital banks. Kung bakit magandang dito ka magsimula, yun ay dahil hindi ito nangangailangan ng malaking kapital, hindi komplikado, at nagbibigay din ito ng mas malaking porsyento kumpara sa regular savings account. Ang mga investment na ito ay hindi nangangako ng mabilisang yaman, pero makakasiguro kang hindi ito scam, meron kang kikitain at hindi rin mataas ang risk. Tingnan na lang natin ang annual return ng Pag-ibig MP2. Simula 2020 hanggang 2024, ang kanilang annual return ay nasa 6 to 7%. Ang mga digital banks naman tulad ng Maribank, GoTime Bank at Discartec, nagbibigay naman sila ng 3 to 6.5% interest per annum. Kung ikukumpara natin ang dalawang investments, makikita natin ang kanilang advantages at disadvantages. Pagdating sa annual return, mas malaki ang binibigay ng MP2 kaysa digital banks. Pagdating naman sa tax ng ating kinita, lamang pa rin ang MP2 dahil tax-free ito. Samantalang ang digital banks ay merong 20% tax sa iyong kinita. Ang tanging disadvantage lang ng MP2 ay meron itong 5 years na lock-in period, habang ang digital banks ay wala. Ang Pag-ibig MP2 ay nag-aalok ng mas malaking return at nababagay sa mga gustong mag-invest long-term. Ang digital banks naman ay merong liquidity, tamang-tama para sa mga nag-iipon ng kanilang emergency fund, at kahit papaano ay nagbibigay ng mas malaking interest kumpara sa regular savings. Isa pang kagandahan sa ganitong uri ng investments ay hindi ito nangangailangan ng expertise. Kahit wala kang alam sa pag-i-invest, pwede mo pa rin itong simulan dahil parang nag-iipon ka lang dito habang naghihintay ka na tutubo ang iyong pera. Tandaan mo na kung nagsisimula ka pa lang, wala ka pang malaking kapital at konti lang ang iyong mga nalalaman sa pag-i-invest, mas mabuting magsimula ka sa mga low-risk investment.
Hindi mo kailangan sumubok agad sa mga high-risk options dahil malaki ang tsansang malugi ka lang dahil wala kang alam sa iyong ginagawa. Ang mga low-risk investments ay para itong training ground. Dito mo matututunan kung gaano kahalaga ang consistency at pagkakaroon ng mahabang pasensya. Kung gusto mo ng mas detalyadong paliwanag tungkol sa Pag-ibig MP2, panoorin mo lang ang videong ito. Ilalagay ko na lang ang link sa description at comment section. Ang pangalawang pwede mong paglagyan ng 10,000 pesos ay ang REITs. Ang REITs o Real Estate Investment Trusts ay mga kumpanya na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga income-generating properties gaya ng malls, opisina, warehouses, hospitals at iba pa. Unang na-introduce ang ganitong investment dito sa ating bansa noong 2020. Ang kagandahan sa ganitong uri ng investment ay nagbibigay ito ng regular dividends. Ang mga real estate companies ay required ng batas na i-distribute sa kanilang mga investor ang 90% ng kanilang kita taon-taon. Ang iyong investment ay posibleng tutubo ng 5 to 9% per annum. At isa pa, hindi ito nangangailangan ng malaking kapital. Kung gusto mong mag-invest sa real estate at wala kang malaking puhunan, ito ang magandang option para sa iyo. Imbis na bumili ka ng sarili mong property na nagkakahalaga ng milyon, mag-invest ka na lang sa mga malalaking kumpanya tulad ng Ayala Land, Robinsons, PhilInvest, Double Dragon Properties at marami pang iba. Bibili ka ng kanilang shares gamit ang mga online platforms tulad ng GCash, Maya at mga brokerage apps. Pero di kagaya ng Pag-ibig MP2, ang REITs ay kailangan mo nang gumawa ng sarili mong research. Pag-aralan kung anong mga kumpanya ang may magandang performance sa mga nagdaang taon, gaano sila ka-establish o nasa magandang location ba sila. Bali kailangan mo nang maging updated sa mga pangyayari dito. Isa pang dapat mong matutunan kung nag-i-invest ka sa REITs ay long-term ang labanan dito. Para ma-take advantage mo ang kapangyarihan ng compounding, kailangan mong i-reinvest ang iyong kinita at patuloy na dagdagan ang iyong puhunan sa loob ng mahabang panahon. At ang pangatlong desisyon na pwede mong gawin sa 10,000 pesos ay i-invest ito sa iyong sarili. Isa sa pinakamagandang paglagyan ng 10,000 pesos ay ang sarili mo mismo. Gamitin mo ang iyong oras at pera para matuto ng bagong skill. Bumili ng mga online courses tulad ng copywriting, video editing, social media management at online selling. Bumili ka rin ng mga libro tungkol sa finance tulad ng Rich Dad Poor Dad, The Psychology of Money, The E-Myth Revisited, The Total Money Makeover at The Millionaire Next Door. Pwede ka ring umattend sa mga seminars. At kung gusto mo naman ng mga libreng content, maging updated ka lang palagi dito sa aming channel. Tandaan mo na lang na ang ating mga kaalaman ay investment na walang lugi. Ang pinakamalaking hadlang sa ating pagyaman ay hindi kakulangan sa pera, kundi kakulangan ng kaalaman. Kapag marami kang alam at ang mga kaalaman mo ay nagbibigay ng magandang impact sa buhay ng iba, nagiging mataas din ang iyong value at nag-a-attract ito palagi sa iyo ng magandang opportunity. At iyan ang tatlong options na pwede mong lagyan ng 10,000 pesos. Ngayon ay pag-uusapan naman natin kung bakit mahalagang magsimula sa ganitong halaga. Part 2. Bakit mahalagang magsimula kahit 10,000 pesos lang? Ang unang dahilan ay binubuo nito ang habit ng pag-i-invest. Ang tunay na makukuha mo galing sa 10,000 pesos na investment ay hindi ang kanyang tubo, kundi ang habit na iyong mabubuo. Kapag nasanay kang magtabi at mag-invest kahit maliit, mas madali mong mamanage ang malaking halaga balang araw. Ang yaman o malaking pera ay resulta ng paulit-ulit na tamang desisyon, hindi isang malaking swerte. Ang 10,000 pesos ay isang maliit na investment. Para itong unang patak ng ulan na unti-unting nagiging ilog. Maliit man sa simula, malaki ang nagiging epekto sa paglipas ng panahon. Maraming tao ang naghihintay ng perfect moment para magsimula. Pero sa realidad, ang pinakamagandang oras para mag-invest ay kapag meron ka ng kahit konting pera. Ang pangalawang dahilan kung bakit mahalagang magsimula kahit sa maliit na puhunan ay magkakaroon ka ng disiplina at pasensya. Ang investing ay hindi lang labanan ng pera at kaalaman, labanan ito ng emosyon. Ang 10,000 pesos ay magtuturo sa iyo ng pasensya, disiplina at long-term thinking. Sa mindset ng karamihan, gusto nila ang mabilisang kita, pero ang tunay na investor ay marunong maghintay. Ika nga ng sinabi ni Warren Buffett, if you're not willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. Alam niya na ang pag-i-invest ay long-term game.
at hindi ka makakakuha ng magandang benefit sa long term kung wala kang disiplina at pasensya. Kapag nag-i-invest ka, market ang masusunod at hindi ikaw. Wala kang control sa pagtaas at pagbaba nito. Kaya napakabuting matutunan mo ang magkaroon ng disiplina at pasensya para maiwasan mo ang paggawa ng padalos-dalos na desisyon. Habang lumilipas ang panahon, makikita mo na ang pinakamalaking pagbabago ay hindi lang sa halaga ng iyong pera, kundi ang ugali at pananaw mo tungkol sa pera. Part 3. Ano ang dapat matutunan habang nag-i-invest? Ang unang dapat mong matutunan ay ang pag-intindi ng risk at reward. Gamit ang 10,000 pesos na puhunan, matututunan mo ang pinakamahalagang aral sa finance. Lahat ng investment ay may kasamang risk. Walang garantisado at mabilis na yaman. At habang nai-expose ka na sa iba't ibang uri ng investment, unti-unti mo ring mauunawaan kung anong klaseng investor ka. Conservative, moderate o aggressive. Mahalaga ito dahil dito nakasalalay ang magiging desisyon mo sa mas malaking halaga sa hinaharap. Ang kagandahan sa 10,000 pesos ay afford mo pa ang magkamali. Meron ka ng matututunan at mag-adjust ng hindi masyadong mabigat sa bulsa. At ang pangalawang bagay na iyong matututunan sa pag-i-invest ay consistency ang tunay na susi. Ang 10,000 pesos ay hindi one-time capital. Hindi ito yung ilalagay mo lang ito sa isang investment at maghihintay ka lang ng mahabang panahon hanggang sa magiging milyon na ito. Ang mas mahalagang tanong ay magdadagdag ka ba buwan-buwan? Sa psychology ng success, mas malakas ang epekto ng maliit pero tuloy-tuloy na aksyon kaysa isang malaking aksyon na minsan lang mangyari. Kapag ginawa mo ng habit ang pag-i-invest, every month ay naglalagay ka ng pera sa iyong investments, paniguradong lalaki at magko-compound ito paglipas ng panahon. Dito mo matututunan na ang tunay na sekreto ng pagyaman ay hindi lang nakabase sa laki ng puhunan, talino at swerte. Malaking role din ang pagiging consistent. Kaya wag mong ibase ang iyong pag-i-invest sa laki ng iyong puhunan. Mas mabuting ibase mo ito sa consistency. In conclusion, ang 10,000 pesos ay maaaring maliit sa paningin ng iba, pero sa mundo ng investing, ito ay sapat na para magsimula. Ang tunay na purpose ng iyong unang 10,000 pesos ay hindi para kumita agad ng malaki. Gagamitin mo ito para matutong mag-invest, matutong magtiis, matutong mag-isip long term at higit sa lahat, matutong kontrolin ang sarili. Ang investing ay hindi lang tungkol sa pagpaparami ng pera. Ito ay isang paraan para ma-improve mo rin ang iyong sarili. Kaya kung may 10,000 pesos ka ngayon, huwag mo nang hintayin ang bukas. Simulan mo na. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.